Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kanay na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 14 kan bulan na Mayo taon 2022. Liwat mi nga atod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado, live po dito kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangarangkan Bilog yung News Team, ako pa sa inyong mga kaibanan sa pagbabareta, RSR. Sa satuyang mga bareta, Mayor Son Ligacion, asin Bilog na Team Naga, naiproklamar na kan Comelec Naga. Detalyas kayan, Joel Sulina. Formal nang naiproklama ang reeleksyonistang alkalde kan Ciudad Dignaga na si Atty. Nelson Ligacion asin ang katandem kaini na si Vice Mayor Nene de Asis kaiba ang Bilog na Team Naga kang aldaw na Martes, Mayo 10, 2022 kang Comelec Naga sa paagi ni Atty. Ednarin Garcia Referisa. Nakakuha si Mayor Nelson Ligacion ning 42.98% of votes kan mga nagenyo o kabilang 41,606 na boto nga ring maipadagos niya kay ba ang Bilog na Team Naga ang sa iyang ikadawang termino bilang alkalde sa laog ning 3 taon. Sa pahayag ni Mayor Nelson Ligacion, nagpasalamat ini sa gabos na nagsuporta asin nagtiwala sa Team Naga na liwat na itinao sa inda ang bagong mandato kaya inasigurar kaini na paglalapigutan kan sa iyang administrasyon katuwang sina Vice Mayor Nene de Asis asin mga bagong ilihir na konsehal ang maray na serbisyo sa publiko. Dugang pa kang alkalde, apwera ka mga nahaman ng mga proyekto. Asin nahaman noon, napapakinabangan gabos ka mga taga-Naga, kabali ang pagtaoning dugang na livelihood, pagtaong solusyon sa problema sa basura, pagpapaurog kang baratong serbisyo sa salud, sa paagi kang pinapatugdok niya na bagong city hospital, pagresolver sa problema sa trapiko asin iba pa, ang sa indang tututukan, kabali na ang liwat na pagwelta sa People's Day, nga ring direktang maipaabot kang publiko ang sa indang mga concerns asing kinakaipuhan sa saindang mga komunidad. Pigiling ko po kaya itong resulta kan survey kan Ateneo. Igwado man top 5 problems that must be addressed by the city mayor. As in itong job opportunities, livelihood, number 2 po yan sa listahan at 46%. Si Pantolo itong high cost of hospitalization. Kaya po baga si itinutugdok ta na bago mas dakula as in modernong city hospital. Igawang provision po dyan for dialysis center, physical therapy and rehabilitation center as in iba pa. Makakatabang po yun sa pagpapababa kan gastuson kung halimbawa nagkahelang kaipuhan mo ning health services. Si pang-apat, itong bad road condition, sinisimbaganta na din po yan, di ba? Asin si panlima, itong manunungod sa garbage problem. Ayan, padagos na din po na sinisimbaganta po yan. So, I think we're seeing a brighter future for Naga under our administration. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, state of contributions and expenditures kan mga nagkandidato, asin man mga nagkandidato sa katatapos lang na eleksyon, igahagad na kan Comelec. Ang detalyes kayan, halik kay Paulo de los Santos. Pig-iimbitara na kan Commission on Elections o Comelec sa Ciudad Dignaga ang gabos ng mga kandidato, ganador man o bako, na magsumiter na kan sa indang mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE
Ang SOSE iyo ang nagpapahiling kan mga ginastos kan mga kandidato asin party list sa kampanya, bagin ang listahan kan mga contributors. Segun ki Attorney Ednalyn Garcia Referiza, Acting Election Officer kan COMELEC Naga, mahahampang ang mga kandidato asin party list sa administrative penalties kunday itao sa COMELEC ang pighahagad na SOSE. Pigsabi ni Referiza na makomple ang COMELEC sa ano man na ipapaluwas na guidelines manungod sa kantidad kan multa asin iba pang mga padusa sa mga nagkandidato asin party list na mayo nin pigsumiter na SOSE. They have the obligation to file the statement of contributions and expenditures. So whether natalo sila or nanalo sila, kailangan nilang mag-file. So kasi meron tayong administrative penalty kapag hindi mag-file ng statement of contributions and expenditures. Apwera digdi, pigtutugutan naman kan COMELEC ang mga kandidato asin party list, magin ang gobyernos lokales na magbaklas na kan mga campaign materials sa mga pampublikong pasilidad, arog kan electric posts asin eskwelahan. Piglinaw kan abogada na mayo nin puder an si Isayman na magbaklas nin campaign posters na nasa bisinidad kan mga pribadong lugar. With regards naman po sa ating mga public property, like po yung mga ating mga electric posts, yung mga waiting sheds sa mga schools, pwede tanggalin din po yan ng LGU or on our part with coordination sa DPWH. So but with regards with the private property, hindi po kami ang magtatanggal po niyan. Mientras tanto, pigtawan doon ni Referiza, nakatuwang ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa manual recount kan mga voto para sa integridad kan resulta kan pirilian. En kaso day mag-uyon ang resulta kan vote counting kan PPCRV sa resulta kan machine-generated election returns, ibobosol na ang isyu sa Electoral Tribunal na iyo ang may poder na magproseso o mag-investigar sa conflicting results gikan sa vote counting machines asin pigbilang kan PPCRV. Sigun pa ki Referiza, ang Electoral Tribunal na mismo ang makakapatotoo kung conflicting ang resulta kan machine-generated election returns sa resulta kan nasambitan ng council. Kapag na-conduct na natin ang election, kumbaga binibigay na natin sa separate na jurisdiction. Kaya meron tayong electoral tribunal. So, nandun na sa kanila yung jurisdiction dyan para mag-conduct sila ng investigation or proseso. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto sa iba pang bareta, eleksyon ngunya na taon sa Ciudad de Naga generally peaceful susug sa COMELEC Naga. Detalyas kayan Joel Solina. Generalmenteng naging matunino ang natatapos pa sa ng national and local election sa Ciudad de Naga sa ginibong assessment kang COMELEC Naga, katuwang ang kapulisan, AFP, DepEd asin ang PPCRV para man masiguro ang malinig, honesto asin matuninong na eleksyon. Sigun kay Atty. Ednalyn Garcia Referiza, Election Officer kang COMELEC Naga, sa elementeng naengkwentro iyo ang problema sa paghanap kang ngaran ka mga botante sa indang presinto. May man naging mayor na problema siring kang pagkaraot kang vote counting machines, maging mga SD cards asin nagkaigwasa na ning balot jam dangan nakapag-transmit sa tamang oras ang 165 kabos na clustered precincts. Nagpasalamat man si Atty. Referiza sa mga nagpartisipar ng mga botante, hulit at nakula ang naging turnout ngunya na eleksyon para madangugod ang sa indang boses asin magpili kan masunod na leader sa nasyon asin sa lokal. Okay naman, nakapag-transmit naman yung 165 natin na clustered precincts na napakaaga. So, kumbaga mas early siya sa ini-expect namin na matapos tayo. So far, wala tayong major na problema. Except lang siguro sa may mga konting nagpapagulo sa mga voting centers, yung mga supporters at yung mga taong nagdadagdag ng kumbaga problema sa mga presinto na hindi kung iisipin ay hindi naman talaga dapat yun. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Sa iba pang bareta, sobra sa 5 toneladang campaign materials piglalaumang matitipon kan SWMO sa saindang Oplan Baklas. Detalyas kayan Paulo De Los Santos.
Biglalauman na mag-abot sa tulo sagkod 5 tonelada nin political campaign materials ang matitipon kan Solid Waste Management Office o SWMO sa nagpapadagos na uplan baklas pirang aldaw makalihis ang national and local elections. Segun ki Engineer Joel Martin, pamayo kan SWMO, poon pasanakan Martes, ika-10 nin Mayo, maabot na sa 2 sagkod 3 tonelada nin campaign materials ang nakolekta kan opisina gikan sa operasyon na padagos pigko-konduser sa mga pampublikong pasilidad sa syudad din Naga na aabuton pa sa aldaw nin Sabado. Dugang ni Martin, gagamiton kan opisina ang mga natipo na campaign materials sa waste diversion technology kan SWMO tanganing malikay ng pagdugang nin basura sa syudad. Apwera sa produksyon kan school bags as in pencil cases nagibo sa mga campaign materials na ipapanao sa mga beneficiaries, conversion kan plastic made campaign materials sa liquefied fuel gas, ansaro pang lakdang kan SWMO para sa reduction in basura sa syudad na darakan karampanyahan ang petroleum product nagibo sa plastic waste materials, pigpapanao sa mga nagyenyo na kabali sa informal waste sector bilang alternatibong kasangkapan sa pagluto asin para man sa pagpadalagan kan mga sararadit na truck asin mechanical equipments kan nasambit na opisina. Kung nailing po nindo si tambakan tandiyan si mga tarpaulins, may saro man na grupo na nagsisegregate na kayan. Hinahali si tarpaulin, pigsusort po, depende sa sizes niya, titipigon tapos isasaray sa bodega para po sa paggamit na itong waste diversion technology na ginigibuta. Para po din naman yan, makadagdag pa duman sa basura sa yan sanitary landfill. Ginigibuta po yan mga tarpaulin bags, ginigibuta po yan mga pencil cases, tapos kung ano-ano pa pong mga bagay na pwede pong makatabang sa tuya pong mga estudyante sa elementary, sa high school na magamit ninda. Medyo nagtitios bagangon yan ang sa tuyang syudad sa pandemic. Pigsabi pa ni Martin, makakatipid ang gobyerno lokal din fondo huli sa mga natipo na coco lumbers na ginamit kan mga nagkandidato bilang frame kan sa indang mga campaign materials. Sigun pa sa iya, mapapakinabangan ang mga kahoy sa mga small infra projects kan lokal na gobyerno sa mga barangay. Mantang gagamiton bilang panggatong sa waste diversion kan plastic sa fuel ang mga coco lumbers na dain na maninigong gamiton para sa mga infra projects sa mga barangay. Katakod kay ni, bukas man ang opisina para sa mga persona na mauot maghagad din mga natipo na materyales bilang tabang tanganing makatipid sa construction materials. Ngunyan po, igwa man kadakol na nagaharaga digdi, nagahagad pong tarpaulin, tinataonan mi. Iyan po mga tarpaulins na yan, may mga frame po yan. Kaya ang nakukuha si tarpaulin, saka po si frame na kahoy. Ngunyan, kung may nagahagad po ng tarpaulin, tinatawan ta. May nagahagad po ng mga frames, tinatawan ta. Kung nga rin, dahil naman sinda maggastos, makatabang pa sa inda. Pero po, si mga tada kayo, ginagamit sa mga small infra kang Special Concerns Office para po din naman magbakalan syudad duman sa mga saraditang project sa mga barangay. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Uring Bareta, second booster shots available na sa Syudad ni Naga para sa mga immunocompromised. Ang detalyas kayan hali kay Paulo De Los Santos. Big AN Kaminar ni Reyno Rodriguez, vaccination coordinator kan gobyerno lokal kan Syudad din Naga, ang mga nakapakompleto na kan COVID-19 vaccines na magpatudok naman in booster shots. Ini, katakod ka nagpapadagos na booster shot inoculation sa JMR Coliseum kung saan available ang nasa 5,000 na botelya kan booster shots. Sigun ki Rodriguez, nasa 20% pa sana kan 209,170 general population kan syudad ang naka-avail na kan first dosage kan booster shot. Mantang padagos ang pagbilang sa porsyentahe kan mga taga-syudad na nakapatudok na nin second shot din booster na nagpuon pa sana kan nakalista si Mana kung saan prioridad ang mga taga-Naga na immunocompromised. Pigtawan doon kan vaccination coordinator kan syudad na nagluluyan effectivity kan bakuna kaya dakulang bagay ang pagpatudok nin booster makalis maresibe ang second dose kan COVID-19 vaccine. Sa presente, 18% kan general population kan syudad ang nakapatudok na kan first and second shot kan COVID-19 vaccines. Bukas ang JMR Coliseum, Lunes sagkod Biyernes, alas 8 sagkod alas 10 nin aga para sa pediatric vaccination kan mga aki may edad 5 sagkod 11 anyos, mantang alas 10 nin aga sagkod alas 10 nin hapon
para sa mga adults na maot mag-avail kan booster shots, magin kan COVID-19 vaccines. Aminado si Rodriguez na dahil malampas sa 20% kan populasyon kan syudad, ang mga taga-Naga na dahil pa nagpapabakunan in first as in second dose kan COVID-19 vaccines. Mantang dahil pa nalampas sa 15% kan nasa 30,000 na target na kakian, may edad 5 sagkod 11 anyos na matudukan kontra coronavirus. Primero po, ini-encourage mi si mga tao na, especially itong mga nakakomplete na ding first and second dose, na after 3 months kung itong iba't ibang brand, except po kung Janssen na after 2 months, kung pwede po magpa-booster shots na po kita, si first booster shots. Dahil po importante ini as our means of defense. As nahihiling kang mga otoridad, especially with the World Health Organization, tapos igdi sa tuy ang DOH, na dako lang tabang po kung after 3 months giraray, magpa-fourth booster shots kita. Mayo pong mawawara kung kita po mapa fourth booster shots kung tapos na kita kang or second booster shots kung tapos na kita kang first booster shot, dahil ini po nga ni ang epekto ka ini is dagdag na protection sa tuya, considering na day po naiwasan na mag-cramp si mga tao dahil nga ni si nakaaging kasiributan tas. Katakod kay ni available sa JMR Coliseum ang mega vaccination site kan syudad din Naga ang booster doses na may tatak Pfizer, Moderna, Sinovac, asin AstraZeneca. Ang booster po, ngunyan, pwede ka nang makapili dahil nga ni sa ample supply kang mga bakuna sa JMRC. So kung gusto mo po ng Pfizer, pwede ka na mag-request ng Moderna, pwede ka na mag-request or itong dating pigahabuan si Sinovac na may nagkapera po na gusto ta itong adverse effect na iwasan ninda, tapos ining Astra din nire-request din kang magkapera sa inad base siguro sa requirement. So itong apat pong bakuna available po yan. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, asin sangguniang panlunsod kanaga, asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, ini ang sa indong naging parabarita RSR, masunod na po Allen Riondanga sa tuong aramon. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.
Kung kang nakaigdi ako, talagang mayo pa igdi yun yung tinampo. Agihan lang talaga ng motor, araw kaya, taho, hanggang makaabot kami naman. Kadto, masakit talaga sa mga aki. Gahatod mi, tapos pag mauran, masakitod. Ito na aramin mi nga ni, na papatinan po mi. Siyempre nagkaurog man kami. Dahil na kami malalabuyan pag mapaeskwilahan kami, pag maatod ng mga aki. Talagang dakulang tabang. Dahil may huna-una magkakaigo-ide yun yung kuya, matitinan po na iniyo. Tapos ka itong nakain, siyempre na, salamat, matitinan po na, dahil na kami magkaralabuyan. Maugma talaga, dahil na masasakitan. Salamat na maray, Mayor, sa pagtabang sa muya, igdiyo na magkaigo ng tinampo igdiyo. Siyempre, sa kada pamilya kang mga naka-arrestar igdiyo, nakulang pa sa salamat ta, nagkaigwa na kami ng tinampo. Bako na dipisil na kung araw kayo igwa ka sa mga emergency. Madali na, lalo na kung igwa ng service. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaot ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka walang para sa diri mi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba, ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Kami anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Kay Mayor sa niligasyon po, dako lang pong pasalamat may tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. Saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siya paginabang kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Si karahayan kani sa kasarupan ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, doon na sila dito, nagbubusing ng basketballan, okay na. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Kabang. Pasalamat po kami daw para paano, nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran. Hanggang digdi po sa laog, grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga ni, may kasulo digdi. Dahil nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni sa Agihan, masakiton digdi yun ta. Rikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirap ng mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo, hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol, pasil na po para sa inila. Maugmo po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Ligasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Kay Mayor Ligasyon, asin ang saiyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang saiyap pong naisipan digdi yung proyekto sa muya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawin. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni yung naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdara ko, hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi sa muya, talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibo man kan samuyang kapitan, pinapa-i-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ng solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan.
na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyon na po nga ni yung riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Tip dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nelson Ligason ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa city government na kami natabangan tulos na tauang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po hinagad mi kay Mayor Ligason na kung pwedeng magkaigo kami ning road tapping kan samuyang lugar na tulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dai po pasan na haloy asin po na itao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw ang lugar na ni talagang kababa dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Kadto, ang tinampo mi digdi, talagang makanos ta laboy. Pero kang nasiminto naman po, nagmamang kami. Naghagad kami kay Mayor na sana masiminto man ang samong agihan na tupad man po. Labuyon, ang chinilas mo, abot na digdihan laboy. Ang laboy ka digdi garo itong dalipay, nagdudukot talaga. Mas magayon na po ngunyan kaysa katong inot. Masakiton po ka talaga kadtoyo ta. Ang agihan na labuyon, tapos ngunyan, okay naman po. Kung may service ka madali, pero malakaw ka, tinampo naman, bako naman po labuyan. Maugmaon man po kami. Maugmang maray ka, nagtabangan kami ni Mayor sa Ligason. Kay Mayor, salamat pong maray, ta kami nagkailaw, nagkatubig, nagpamaray ang samong digdi, dahil na kami binabaha, duman sa inalian mi, pero may kaming baha, hindi sa nilipatan mi, napamaray man po kami, nagdayon ang kinampo, sa derimi na ang luti. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang oran, mayong makaagi, pati mga eskwela. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan niyang paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan ta. Maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency. Madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na zona 4. Saka po si itong mga tao na nagkaray po kayan. Gawa. Dahil may po gaanong listado. Pasalamat may manggarari kasi hindi po nag-ipon. Saya dapat
An sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. An sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. An sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. An sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Arabon. Mga tugang Diyos maray na Sabadong pagkaaga sa tuwi ka boss. Petsa 14 bulan na Mayo taon 2022. Kita mga tugang live ngunyan na nadalungog sa 100.5 Bicol Idol FM, siringman sa 89.5 radyo natin, asin live na nadadalan sa Naga City Government FB page, asin ang Naga Ngunyan News FB page. Hindi po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mga tugang, ngunyan ang ikalima na aldaw na naglihis na ang pirilian digdi sa tuyang nasyon, igwanang nahihiling na presumptive na magiging pamayo kan Republika kan Pilipinas an kumbaga yun na inisu paghurar o desisyon kan mga Pilipino. Sa syudad ding Naga, mga tugang, sa tuyang syudad, liwat na papamayuhan ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene de Asis, asin kan sa indang bilog na linyada dahil ngunyan sa termino, ikaduwang termino ni Mayor Nelson Ligacion na ibalik itong kumbaga tradisyon sa Naga na ubos kun ubos. Itong Team Naga, iyo giraray an ibugtak sa mga katungdan bilang mga mamamayo sa satuya pong syudad. Siring man sa lindong kan representante sa ikatalong distrito kang Camarines Sur an pigda tawanan giraray nin kapangganahan kan mga taga tercer distrito, mayo pong iba, iyo si Congressman Guy Bordado. Kaya iyo man po girare ang marepresentar sa tuya duman sa Kamara de Representante. Mga tugang, at siyan sa tuya pong programa, makakaibahan po niya to an enot an sa kuya pong counterpart sa City Youth Officials Program tangarig tukaron sa tuya. Ano ang mga gigiribuhon na aktibidad kan City Youth Officials? Urog na po na ngunyan buwelo na magkondusir ning mga maninigo na mga aktibidad katakod kang Naga City Youth Month celebration. At siyan makaibahan taman mga tugang si Solid Waste Management Officer Engineer Joel Martin tangarig po tukaron sa tuya an ginigibo kan sa indang opisina. Urog na po itong manungod sa pag-ensure na properly re-recycle niya to an sa tuya po mga basura. Kumusta ang kamugtakan kan
ipigpasarang dam site, kumusta ang kamugtakan ngunyan kan sa tuyang sanitary landfill, ano ngunyan ang kamugtakan na kaitong sa indang ginigibong proyekto na pag-convert ning plastic waste into gasoline. Urog na ba mga tugang ngunyan na palangkaw, sa naning palangkaw, ang presyo ng crudo, presyo ng petrolyo, dahil sa mga presyo sa sa world market. Kaya maaraman tayo mga tugang atyan sa pakikipag-ulay-ulay niya to ki Engineer Joel Martin. Siring man mga tugang, hahagad tama na makaibahan ta atyan an rektor kan Basilica Minore, Father Pablo Carpio, tangarig Vice Rector kang Basilica Minore, tangarig pong matukar sa tuya an mga aktibidad, dakulang aktibidad katakod kang pagbuelta liwat kan Peña Francia de Mayo, nagigibuhon po ngunyan sa mga maarabot na aldaw, itong lipat kan imahen kan sa tuyang mahal na ina pasiring giraray sa Naga City People's Mall, asin pagkundusir ning fluvial procession katakod kan Peña Francia de Mayo. So yan mga tugang, yan ang sa tuyang tutukaron sa tuya pong pag-urulay-ulay at yan sa programang Satong Aramon. Mga tugang, sudma, kansarong aldaw, nagkaigo kita ning pagkakataon na makairi-istoryahan ang sa tuya pong alkalde, si Mayor Nelson Ligacion, nahiling nagkanurumpungan kita po digdi sa may opisina sa lobby kan City Hall, halawig si iri-istoryahan nang musta kita kan kamurugtakan urog ng gayong katatapos pa sa naman so nakaaging pirilian, asin ano ang mga plano niya, ano ang mga next steps niya, ngunyan urog na tinawan ng giraray sa ning bagong mandato kan mga nagenyo. Subanggi mga tugang, although halawig si urulay mi kaibanan mi si saruming head kang contact tracing team, si Hubert, and sa iyang executive assistant si JN. Medyo haralawig si sabuyan na pag-ulayan, almost 3 hours si iri-istoryahan, pero maihiras ko lang sa indo mga tugang so samuyang napag-ulay-ulayan katong kay itong nakaaging banggi. And at mga tugang, hinapot mi si alkalde, kumusta kita, ano ang mga plano, especially so na igwabagang igwang manabana na sabi nga ni kan Department of Health kamang nakaraging aldaw tibaada magkigwiraray kita ning surge ning COVID-19 dahil sa nangyaring mga darakulao na mga okasyon ka nakaaging pirilian urog na katong campaign period. Ang sabi ka sa tuya pong alkalde, sa bagay na iyan, primero, ang asigurasyon na enot, sisiguraduhon kang syudad na itong mga COVID response, kumbaga nakaandam, dahil man ito mga tugang hali kang syudad, padagos manggiraray ang sa tuyang pagkondusir ning vaccination. In fact, labo-labo pa sa JMR Coliseum. Susok sa tong alkalde, dapat mapugulan ang man na surge. And napatotoohan ng mga tugang na kung bakunado ang sarong komunidad, especially so kung ang populasyon igwang halangkaw na porsentahe ning vaccination urog and pati booster, talagang daima nakaka-penetrate itong COVID-19 virus sa sarong community. Kaya po baga sa Pilipinas, sa grasya ning mahal na Diyos, dahil pa po baga kita pigtatamaan ka itong
sabi nga ni Ken itong surge kay ning COVID-19. Pero ang asigurasyon po kasi itong alkalde enot i-review itong vaccination program tasailing kang sa itong alkalde kay puhan magkaigwa ning mga additional vaccination sites manggiraray para mapugulan ining surge. Makumbinsi ang mga taga-Naga na magpabakuna dahil napatunayan na epektibong paagi ang pagkabakuna tangarig mauntok ang COVID-19. Kung igwang mga kaipuhan areglaron, pakarayon sa sistema, dapat pakarayon, and dapat ang gabos ng mga imbuelto sa vaccination, dapat andam na mag-adjust kung ano ang kaipuhan gibuhon bakun day pwedeng ang nag-a-adjust sa tawo kung magsabing sa Coliseum ang vaccination, so magsabi ang tawo na ma-request kita sa barangay mi dapat igwang araw ka ini, dapat nasa mall yan, dapat mag-adjust ang nasa vaccination team sa kamautan kan tawo na kung sain mas makukumbinsi sinda and mas convenient on their part na makumbinsi sinda makapagpabakuna. Kaya iyan ang pig-asigurar kan sa tuya pong alkalde on that regard. And kay puhan ta, nalabalabuan ang pagkabakuna, ma-ensure ta na kita under alert level 1, katakod ini mga tugang duman sa sunod ming pinag-ulayan. Initong duwang aktibidad na gusto niyang ibuelta itong pre-pandemic activities. One, gusto niya giraray na ibalik itong pinagigibo niya na pagbaba sa barangay, paghatod direkta kan serbisyo sa mga tao sa paay katong inaapod na Naga City People's Day. Muya ka sa tuya pong alkalde na maiibaliwat itong mga frontline offices kan gobyerno lokal kang Naga tangarig su mga nagahagad tabang sa syudad dain na baga kumbaga maduman sa opisina niya, maduman pa nga sa CSWD, mapasiring niya sa Water Services Division, maduman niya sa GSD. Ini po kuyan, nasisimbagan ini sa People's Day in one sitting only. Si may kaipuhan, nakakaulay ni alkalde, yaon mismo si Hepe Duman, kan opisina, si Hepe kang opisina, kaibanan si mga inkargado sa mga frontline services. Kaya nasisimbagan tulos an pangaipuhan kan tawo. Kung daiman on that day, itong aldaw na kaipuhan so tabang na i-ensure na naitatao kang gobyerno lokal through the Naga City People's Day. Although talagang nahiling ka sa itong alkalde, itong naging problema, dara kaning pandemic, nanlimatahan na maray si hero kan sa iyang opisina, taaram ta mga tugang, dahil man pwede magpara hero bakang panahon, na magpapara tipon kita ni mga darakulang tao tangarig sa nang maitao ta sa serbisyo because of this pandemic dahil nga si social distancing, itong mga limitasyon sa paghiro. So dahil man siyempre makabuelo at sa tuya pong alkalde to conduct ining mga activities. So supposedly katong may pa pong pandemya talagang every week pinagigibo ini kan office of the city mayor. Pantulo mga tuwang, kayo po ang kitang nasa alert level 1 dahil talagang sa pag-isip po kasi ito yung alkalde, duman sa samang pag-ulay-ulay, aram tama po, baga dakulong nangyaring angat, dakulong nangyaring angat. 2 years kitang nagpapandemya, and then inipang resulta kang eleksyon, urog na sa tuya pong kay Manwa. Of course, si Ma'am Lenny talagang dahi pinalad. And garo, sa resulta dungon niyang kang eleksyon, talagang igwa na kitang, sabi nga kayang presumptive president. So, aram taman si Gabat kan pagmati, aram ka sa tong alkalde si Gabat kan pagmati, kan mga Nagenyo, urog na. And mga Bicolano, in general. Kaya ang sabi ka sa tuya pong alkalde, kaipuhan maray ang sa tuyang alert level status because we wanted to again guibuho na talaga ang Peña Francia Fiesta. Kaipuhan magibo na yan si gabos na mga aktibidad, si mga usual activities for the Peña Francia Fiesta liwat tagiraray na magibo.
Dahil para sa iya, sabi nga ni alkalde duman sa ulay-ulay kaipuhan ining maray, one, dahil dakulang tabang ang piyesta sa economic recovery kang syudad. Of course, pag may piyesta, may gastos, may economic activities, may mamadirigdi sa naga, may mga gastos, maikot ang kwarta. Sabi mi nga, sa muya po sa events, ang apod bikin multiplier effect. So, pag may piyesta, may turismo, may negosyo, may hanap buhay, may pagkakakitaan sa tuya pong mga kababayan. And ang piyesta saro din paagi to ensure itong community building. Aram ta na kaipuhan itong baskog kan sa tuya pong komunidad pirming yaon. And saro ang piyesta sa nagsisiguro na maugma ang sa tuyang komunidad. Healthy ang sa tuyang komunidad. Kaya dapat mangyari ang Peña Francia Fiesta. Although igwang pigihilingon niya na magiging problema, ano po yan? Of course, dakula si inagihan na pandemya, dahil maaabot itong ini-expectang resources na makukuata for sponsorship sa Peña Francia Fiesta. Pero, ang sabi kasi itong alkalde, kaipuhan tang gastusan ang piyesta. Tayan, mababalik man lang sa tuya. Whatever expenses, whatever we spend for the Peña Francia Fiesta, mabalik man lang yan. Dahil of course, kung kung nag-boom ang negosyo, of course, malangkaw man ang business taxes na pwede tang kolekta kung tayo naglaog na ingreso sa tuya pong mga negosyo. So, mababawi man sana yan. And ang pinaka-importante ngayon kayan, dakul na trabahong makikrear because of the Peña Francia Fiesta. And ang sabi nga ni Ken, ang naugma kitang maray duman sa pahayag ni Mayor Son, sa kadakul-dakul ngayang inatubang tang problema, sa kadakul-dakul ngayang kamunduan na mamatian ta sa gudngunyan. And of course, ipagkabar nga because nga ni of this very polarized election, ang pulot ngaya o itong glue that ensures na kita pirming hurugos sana, pirming iribahan, pirming hugos, ang saro sa mga dahilan kayan ang tuya pong mahal na ina. The force that keeps us intact. Iyan po sa tuyang mahal na ina. Kaya by all means, dapat po sabi kasi ng alkalde, magibutan na ang mga aktibidad para sa Peña Francia Fiesta. And ini pong pang-apat, si assurance sa tuyang pong alkalde na he will continue to reach out. Kung kaipuhan niya kita makipagtukaw, makipag-ulay, makipagdialogo, makipaghampangan, even niya to those persons nayaon niya sa ibong na lado, gigibuon ta ngaya. Dahil sa iling ko kaya iningiya ang obligasyon ko bilang alkalde kang naga. Dako nga baga alkalde kang naga, bako man sa nagboroto sa kuya. Kundi maski si bako sa ko nagboto. Kaya we'll make sure ngayon na makikipag-ulay kita. We'll extend our hand of reconciliation duman sa mga tao. Pero kay puwan talang yan pakulpaon ang mga emosyon, kay puwan talang yan pakulpaon ang mga tensyon. Of course, ngaya, bako man ngayang arog kayang kadali ang pag-ako sa resulta kan eleksyon. Of course, we have to pakulpaon mo na ngayon mga emosyon na yan. Pero si mga pwede tanang yung kaulayon, kay kaulayon ta na, dahil nga dahil man nga pwede maguntok kita, and aram ta ngayon, na bako man lang kita ang may kakayahan o may kapas to introduce projects or programs for the betterment of the Nagueños. Kaya, kung ngayang maray mga kaisipan, maski yaon ngayon sa balyong lado, kay puwanta ngayang dulukon, and makipagtabangan kita sa inda or akuon ang tabang ninda. Dahil at the end of the day ngaya, mga Nagueño ang makikinabang sa siring na espuwerso. Actually, mga tugang dakulo mo pinag-ulayan, mga
mga agi-agi kung paano nagdalagan si eleksyon. Pero of course, that's kita mismo saksiman ken mga tugang si mga nangyari kanina karaging eleksyon. So, for now, iyan muna si pwede tang ihiras sa mga nagenyo. And of course, naglalaom kita dagos-dagos na ining pagbangon, sabi nga ni Ken, paglangoy kang naga pasiring sa giraray na pakarhay urog na kang ekonomiya. Tagraye po talaga ang nadanyaran sa ekonomiya. Although na-mention nga ni Mayor na ito bagang NCEP, itong Naga City Emergency Employment Program, sabi niya, dapat magpadagos kay puan dagos-dagos sana ito dahil di pa man talaga totally nakabangon o nakabawi itong mga pamilya. May mga pamilya pa man giraray na si mga trabaho dahil pa man fully recovered itong mga negosyo. So dahil pa man nga itong si dati ninda ngayang kita, dahil pa ninda nakukuha talaga. So kay puan talaga ngayaning sumpay duman sa income and makatabang itong Naga City Emergency Employment Program sa pagsumpay kan pangaipuhan kan mga nagenyo. So iyan mga tugang, iyan si naging laman, kumbaga in gist, iyan ang naging laman kan sa mong urlay-ulay with Mayor Nelson Ligason. Ngunyan, sige ilibot si alkalde, nag-iikot sa mga barangay, nag-iikot sa mga organisasyon, nag-iikot sa mga simbahan, nag-iikot sa mga komunidad, padagos nagpapasalamat. And of course, kasabay kang pagpapasalamat, si pag-aral naman, kung ano mga dapat pang giribuhon, ano mga dapat pang tawanan ng doon sa ikaduwang termino niya bilang alkalde kang Naga. And ayun man yan mga tugang, maski si mga elected members ng sanggunian, si Vice Mayor Nene D. Asis, padagos-dagos mo ng pag-ikot, nagpapasalamat, nagkukonsulta na, tangarig once, probably po by June, matiripon girare ang executive and legislative departments kang Naga para sa executive legislative agenda setting for the second term. Nakakuha na ang satuya pong mga gobernantes, ang satuya mga leaders, mga elective officials, ning mga new insights na pwedeng garamiton para makadugang sa marhay na pagpaplano kan mga programa na mabenepisyo kan sa tuya pong syudad, mabenepisyo duman sa mga nagenyo. So, yan mga tugang. At sa mga tugang sa tuyang pagbuelta, sige sa programa makaibanan ta po. Ang sa kuyang counterpart, si Kerin, para aramo niya to ano ang mga aktibidad kang city youth officials for 2022, especially so po nang unya na aldaw mapuuna ang mga aktibidad na yan. Yan mga tugang sa pagbuelta kan sa tuyang programang Satong Aramon. Nagpasalamat kami kay Mayor ta nagibuang kami ding drainage. Kaya salamat po Mayor sa tinaong tabang sa mo. Didikit lang na uran-uran na baha. Kung nagbabagyo, alangkaw, tagdi nga ni, uran-uran lang, matubig yun nagdiyo. Nagkaiguang drainage, dakulang tabang, ta kuyan, mag-uran, dahil na binabaha. Yan ang kagayunan, kang marabot na mga kalamidad, araw kang bagyo, maray na. Talagang dahil na ba dito. Mayor Nelson Ligason, salamat po sa agyan na pighingi mi sa imo na tinupad mo talaga kaya gana na. Agihan mi digdi na garo na bagatong lubak-lubak na maputik pa, mahirap talaga siyang agyan. Gilid lang talaga siya na maputik, kung magbaha, ang pinakaano digdi, lubak-lubak talaga siya, dahil siya pwedeng agyan. Tamang-tama man na si Mayor na hagaran ming tulong, yun, pigtupad man yung gusto ming
mangyari. O yan na, maganda na talagang agihan. Kung hindi man dahil sa mayor ng mahigusong baga. Sa tuong Aramon. Mga tugang, giraray, buwelta digdi sa programang sa tong Aramon. Ano po sabi ito sa bago, kaibahan ta po, mga kaibahan ta po sa kuyang counterpart. Ayrat ng Johnny, otro. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Sa tuong Aramon. Mga tugang giraray, buwelta po kita digi sa programang sa tong Aramon. Ini po gyari sa dulingkod Allen Riondanga. Makaibahan ta po sa kuyang counterpart sa City Youth Officials Program. Ang sa kuya pong City Events Protocol and Public Information Office counterpart City Youth Official. Si Karen Blanca Cordenete. Karen, good morning. Good morning. Aga po. Yan. Si Karen po, pig-imbitaran ta, tangarig maisihan ta si mga gigiribuho na aktibidad kang City Youth Officials. Urog na po na, ngunya na aldaw, mapuuna ang sa indang mga aktibidad katakod kang Naga City Youth Month celebration. Kaya siguro Karen, tawan ta kang buwelo, ano ang mga nakalinyadang aktibidad kan sa indong batch ngunyan na City Youth Officials. And siguro imbitaran ta na din diretso sa yung mga hobines na makisumaro, makijam kumbaga sa tuyang mga aktibidades katakod kang City Youth Officials Program. City Youth Month activities kang Syudad ng Naga. Sige po Sir Allen, maray na aldaw po sa gabos. Asin sa mga kabataan, mga kahuvenan, mga nagan youth, maray na aldaw man po. So, ang sa tuya po niya na City Youth Official, magkakaiwa po kita ng Youth Month Celebration. Ang title po kanya ay Riwariw. Baka ang Riwariw, gam-gam yan. Gam-gam po. ano ta ang title lindo Riwariw? Kasi po, Riwariw, gam-gam dahil tama ba? Pero di ba ang riwariw kaya ano siya? Di ba itong nagsusoning mga seeds, tama? Iyo po. Tama, Iyo po. Tama po. Pero hararom kay ni mga tugang na Bicol na word for a type of bird, riwariw. Yan. So, ini pong riwariw, sir, Bicol is a bird na nagko-cultivate na naka-star sa cultivated land. Garo, we all gain po from the services birds provide society, which range from seed dispersal to pollinating plants. And we point out a resemblance from riwariw birds po to the Nagan youth. So, as a youth po, we play a very important role in nation building. Just like po, yan riwariw birds, efforts of youth can help in rapid growth and development of our city po. Yan po ang katubudan mi. Kumbaga, pigahalin tulad o pigihiling ka mga City Youth Officials Program City Youth Officials ta ngunyan itong pagkakaparehas kan riwariw sa mga hobines ngunyan na arog kang riwariw na gamgam so kung active ka sana you will not just sow itong seeds. Kundi ika ang ma-ensure na kung itong daga na
nagpigpapara naaagihan mo for yan mga tulang nagtatarambo arog man kaya ng mga hobbiness ang dapat ang kontribusyon niya bako itong sa aga pa arog kang reward dapat ngunya na ngunya na dapat ang paghiro kan mga hobbiness. Sige, tabi nga ni Karen si first activity aram ko ngunyan igwana Nguyan po na aga igo po ino po ang pagbubukas kan sa tuyang Youth Month celebration. So pupunan po yan kang diit na talk ay may sarong talk po kita. So bago nagsumba na kamo, di ba? Nagsumba po kami. Oo. Tapos masurunod po igwang mga games, mga parlor games, mga karawat sana para i-enjoy yun ng aldaw. As in sa hapon man po, magkakaigwa kita ng arts fair. Yan po ang pagbubukas kan sa tuyang arts fair. So dyan po makakahiling ka mo mga paintings, as in mga performances po, mga about music, then literary arts, then mga So, kumbaga, siguro arts festival din do, no? Yes po. Diretso na. So, in the morning, sa inyang, Plaza Rizal. Plaza Rizal po inigaganapon ka, boss. And puun po siya, May 14 hanggang 21 si Arts Week po, Arts Fair. Then, sunod naman po, day lang po nagtatapos sa face-to-face na activities. Igwa man po kitang virtual events. Ini po ang title ka ni Arakaak. So, igwa po magkakaigwa kitang comedy skit making contest, as in meme making contest. Then, sa May 22 man po, yan ang main event. Ang title po kayo ay Urugmahan. So, magkakaigwa po kita ng bisikleta kan Jovenes, tanong para sa kapalibutan. Bike and Plan Challenge po iniyo. Di isasabay niya nindo ni duman sa... Ang aram ko may bike challenge man, nagaro pig-sponsor si na Mayor Son. Garo kasabay niya ni kanya, Kasabay po kayo ni. Yan. Ipalan po, si mga bike enthusiast, si gusto po magbali, kailan garo fully book na itong sa bike challenge, o si mga hobbiness na day nakakalaog duman sa bike challenge, sige na sana kamo, Pero bike and plant, no? Yes po, bike and plant. So, after po nindo iribahan magbisikleta, maduman po sarang destinasyon, then matanong po sinda. Yan. Maray na ini, at least, nag-enjoy ka na, nakapag-aanot ka na, nakatabang ka pa sa kapalibutan. Tama po. Yan. Sige. Yan. So, sunod man po, sa May 27, 2022, gaganapon po ang Youth Karawat. Yan. So, May 27, taman-tama. Kuya ini, garo birthday ini ni Sec Jess, no? May 27, Biyernes. And holiday. Nagkataon ko yan di ba? Foundation anniversary kang probinsya, kang Camarines Sur. Kaugma festival ini. Yan. So, sa May 27, laro ng lahi po ini. So, si mga karawat na patintero, dyan po magkaka-encounter. Okay. Then, sunod po, sa May 24 hanggang 28, igo po kitang saguso, pag-atubang sa hamon kan pagnenegosyo. So, business bazaar po, kan sa tuyang mga kabataan, mga youth na mga business owners, mga entrepreneurs, yan. Diyan po sinda mahihiling sa aldaw sa kinastilyuhan. Kaya iniimbitahan mi man po gabos na mga business owners, na mga youth, na mag-join, as in ibahan kami po sa business bazaar na ini. Halos kasabay din nito kanya ang kuya actually Farmers Week din ini. Yes, Farmers Week din ini. Hilingon ta din baka pwedeng pagsaroon siguro ining bazaar na ini with the Farmers Week. Garo ang mga paraumata igwaman da asindang i-feature ng mga ng mga produkto ninda si mga produce ninda. So we'll make siguro representations with ining City Agriculture Office. Sige tabi ka rin. Yes po. And sa May 28 naman po, igo kitang Bulawan Mobile Legends Tournament. So, maliban po sa physical na sa tuyang mga kawat, igo man po kita ning mga online games. So, ML. Maglaro. Pero huwag niyong kalimutang maligo, ha? Dapat, baka siging RML, nagkarigos.
Yan. Then last activity po, ini ang Tingog Dangog, CYO Battle of the Bands. And igdi man din po magtatapos ang satuyang programa, ang City Youth Month. So Yan yun po. na ni si Garo closing event. Yan. Closing event po. So initabi Kerin ining mga activities nindo basically all youth si mga taga-Naga na mga taga-Naga OBNS po. o bukas man ini para sa inda. Yes po. Diyan ba sa Battle of the Band bukas pa ba iniyo sa Gabos or igwanang napili or igwanang igwang gigibuhon mo ng garo ano yan? Elimination or screening. Yes po. Actually, ini yung Battle of the Bands po. Kaito, open for Nagan Youth lang po. Dahil dakol man po nagpahiling ning interest hali sa mga kataraid tang lugar, mga taga-Kanaman, arog kayan, gusto man po daanin na mag-join sa mga Nagan Youth na makasali sa Battle of the Bands. So, open na din po ini sa Gabos na Bicolano Youth na gustong Sa magpa-participate bagay, po. yan mga pagtaraid, kabali man yan sa Metro Naga. And Naga has been the melting pot man talaga eh. Pero kita man talaga ang sentro. So, siguro, Kerin, bago magkuyang kita, bago ko to madangog sa tuyang sunod na bisita, liwat, imbitaran ta si mga hobines, sa mga gigibuhin do activities, and paano sinda makakabali, dyan sa mga different activities niya. Yan. Sa giraray po sa mga Nagan Youth, as in sa mga kabataan, sa kataraid na lugar, kang Naga, iniimbitahan mi po kamo na mag-atindir, makiiba, as in makiugma sa mo sa Riwariw Youth Month Celebration na sponsored kang City Youth Officials. And ini po mangyayari ngunyan na mismo and hanggang sa 28 po kang kang May. So, keep updated po sa samuyang Facebook page, Naga City Youth Officials. And dyan po na yung mahihiling kung paano mag-join sa mga competitions. So, yan. Salamat as in maghirilingan kita. Alright, so thank you, Kerin. Mga tugang, yan po ang satuyang City Youth Official counterpart, Kerin Blanca Coordinete. Kadakod kang gigibuho na City Youth Month celebration kang Naga. Mga tugang sa tuyang pagbuelta, makaibahan ta Engineer Joel Martin para po sa tuyang mga aktibidades katakod kan or mga programa katakod kang pagsiguro kan tamang pagproseso kasi tuya po mga basura digdi sa syudad ding Naga. Mga tugang sa pagbuelta yan kang sa tung aramo. Kami po na taga-digdi sa Zone 2, Smallville, Hawa, Del Rosario. Taos puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno lokal kang Naga City sa pamamayo po ni Mayor Ligacion na siya pong nag-aprobar kang samuyang tinampo digdi. Salamat pong maray. Salamat po, Mayor. Pagka maagi po kami, marugion po igdi kasi mga daga pa po ini. Bale, nag-aagi lang nga po kami dyan sa baba kasi dyan po sa baba, sementado. Benepisyo po, malawak na po ang agihan mi. Kung may motor po, makadiretso na po digdi, pwede na po siya digdi mismo mag-agi sa muya. Di na po kami madipisilan, makarga pa, maharayo, harani na po sa muya. Pati po yung mga senior mi, kalakon mo po kami iding senior, naglalakaw-lakaw po sinda iding sa pagkaaga, nakakapag-ro exercise na po sinda igdi. Maray po para sa indang. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa satuyang Mayor San Ligacion, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, pang health center. Unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow!
magayuno ng maray. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Sa tuong Aramon. Mga tugang, giraray, buwelta kita digi sa programang sa tong Aramon. Bago mga tugang, pigkukontakta si Father Pabs Carpio. Kaya lang garo po sibut pa, no? Alagad, siguro po maihiras mi na sa indo mga tugang, ining ginibong pag-urulay, pinag-imbitaran ka na Basilica Minore, kang Archdiocese kan Cáceres, ang gobyerno lokal kang Naga. Kung saan nag-atender ang mga representantes kan sa muyang opisina, yaw man duman ang Public Safety Office, siring man ang City Health Office. Katakod ng gigibuhon mga tugang na Peña Francia de Mayo Festival digi sa Naga. Yan. Kung tanda tapo mga tugang magaano, bago ang pandemya, garo igo kitang duwang ginigibong traslasyon sa kaduwang pluvial procession sa Naga. Pag Setyembre, si mga para sa mga kalalakihan. Yan. Pero ngunya sa Peña Francia de Mayo, ito ning May Festival, kung saan ang mga kababaihan man ang nag-iimbwelto. Although, syempre, yaon mangyaray si mga boyador ni Ina, kaya lang mas pigtatawan ning ganan, pigtatawan na ning oportunidad ang mga kababaihan na makapagpartisipar duman sa inod sa pagbulig ki Ina, sa pag-alsa kang andas. Kaya lang, ngunyang garo mga tugang, garo ang Peña Francia de Mayo, gigibuhon ang paglipat kan imahen kan sa tuyang mahal na Ina hali sa Basilica sa May 16, Mayo 16. Kuya na lang iniyo sa lang ini mga tugang, basically Lunes na. Sa Lunes sa gigibuhon ining pag-transfer o traslasyon. Kaya lang po ini mga tugang mobile procession. Hali sa Basilica, ililipat ang imahen kasatuyang mahal na Ina sa Naga City People's Mall. Asin, kung saan gigibuhon man po duman sa People's Mall, itong natatadang kumbaga igod duman na matiner si Ina, si Nuestra Señora de Peña Francia. And on May 20, Mayo 20, gigibuhon po mga tugang an fluvial procession. Hali duman sa dalhugan ni Ina sa merkado publiko, kung saan ibabalik na naman ang sa iyang imahen pasiring sa Basilica Minore. Yan. Sa May 20 niyan mga tugang, kaya kita po nang imbitaran magpartisipar, makisumaro digi po sa igibuho na dakulang aktibidad katakod po Peña Francia de Mayo. Gigibuhon man sa Mayo 22 Domingo yan mga tugang, alas 8 ng pagkaaga, magkakaiga po ng Pontifical Concelebrated Mass. Ta sa aldaw na iyan mga tugang, iyuman ang ika-40 taon na anibersaryo, kan dedikasyon, kan basilika, kan simbahan. Kaya ini po ang aramta equivalent ang dedikasyon kan sarong simbahan, dedikasyon kan sarong basilika. Dahil ang basilika po baga, basically, kuya niyan simbahan kang Santo Papa.
Ang equivalent kayan mga tugang, fiesta, kan simbahan. Kaya sarong dakulang okasyon yan mga tugang sa Satuya, May 22. Iyo po ang 40th dedication anniversary of the Basilica. Kaya makakagawa po ng Pontifical Concelebrated Mass. Alas 8 po yan yung pagkaaga. Pag alas 4 po ng pagkahapon, gigibuho naman mga tugang ang pagbungsod, formal na pagbungsod o formal launching kang 2 taon na preparasyon. Katakod po kang ikasanggatos na taon kang canonical coronation kan sa tuya pong mahal na ina. Tagaro kang 1924 kaya baga mga tugang pinaggibo ang canonical coronation kas tuyang mahal na ina. So mga 100 years po yan sa 2024. Kaya saro pong dakulang celebration man ini and saro na naman na Pontifical Concelebrated Mass ang gigibuhon sa Basilica pag alas 4 ng pagkahapon sa May 22. Yan. By the way mga tugang, sa mga naghahapot, kung anong oras itong paghatod ki ina, hali sa Basilica, pasiring sa People's Mall, alas 5:45 po mga tugang, ang puon kang prosesyon. Hali sa Basilica, pasiring sa People's Mall. And sa May 21, May 20, ito man gigibuho na fluvial procession with Lantern Festival. Gigibuhon po yan mga tugang pag alas ning pagkabanggi. Hali po sa People's Mall, duman sa Danlugan o duman po sa may Reina del Bicol Landing, ipupuli po ang imahen kasi tuyong mahal na ina pasiring sa Basilica Minores sa paagi po kang pagoda. Kaya may fluvial procession po kita. Kaya po nangangalukan mga tugang ang satuya pong simbahan. Ang gobyerno lokal, makisumaro, ini po si, kumbaga, pagpuon kan sa tuyong selebrasyon, testing na para sa Peña Francia Fiesta sa paabuto ng Disyembre. Makisumaro po kita sa dakulang aktibidad na ini kan sa tuya pong simbahan. So, yan. Kaya, hopefully po, magpadagos-dagos na ining mga siring na aktibidad. Tangarig makabuelta tulos kita duman sa satuya pong dating kamugtakan. Ini pagang pre-pandemic situation. Dakula pong tabang ang mga siring na ang mga aktibidad. Tangarig, matabangan ang satuyang syudad, matabangan ang satuyang runa, na malingwan muna si mga nangyari baga kaning nakaaging perilian. Part ini na hiwas ta pa, mapararom ta pa sa tuyang dibusyon, pagtubod sa tuyang pong mahal na ina. Kung anong ta po ining oportunidad na ining Peña Francia May Festival o Peña Francia de Mayo sa pagpararom pa kan sa itong dibusyon sa tuyang pong mahal na ina. Yan. Pigko-contact ng mga tugang si Engineer Joel Martin na makaibahan tadigdi sa programa. Mantang nagahalat-halat kita mga tugang, uyang una ang magkaperang mga pagirumdom. Mayor Nelson Legacion, salamat po sa agyan na pighingi mi sa imo na tinupad mo talaga kaya gana na. Agihan mi digdi na garo na bagatong lubak-lubak na maputik pa, mahirap talaga siyang agyan. Gilid lang talaga siya na maputik kung magbaha. Ang pinakaano digdi, lubak-lubak talaga siya, dahil siya pwedeng agyan. Tamang-tama man na si Mayor na hagaran ming tulong, yun, pigtupad man yung gusto ming mangyari. O yan na, maganda na talagang agihan. Kung hindi man dahil sa Mayor ming mahiguson baga. Kami po na taga-digdi sa Zone 2, Smallville, Hawa, del Rosario.
Taos puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno lokal kang Naga City sa pamamayo po ni Mayor Ligacion na siya pong nag-aprobar kang samuyang tinampudigdi. Salamat pong maray. Salamat po, Mayor. Pagka maagi po kami, marugion po igdi kasi mga daga pa po ini. Bale, nag-aagi lang nga po kami dyan sa baba kasi dyan po sa baba, sementado. Benepisyo po, malawak na po ang agihan mi. Kung may motor po, makadiretso na po digdi, pwede na po siya digdi mismo mag-agi sa muya. Dahil na po kami madipisila, makarga pa, maharayo, harani na po sa muya. Pati po yung mga senior mi, kalakot man po kami iding senior, naglalakaw-lakaw po sinda iding sa pagkaaga, nakakapag-ro exercise na po sinda igdi. Maray po para sa indang. Sa tuong Aramon. Mga tugang giraray, buwelta po kita digi sa programang sa tuong Aramon. Ini po liwat ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Si Engineer Joel Martin, mga tugang, garuyaon ngunyan sa sarong kasibutan, kaya garudayta po ngunyan mga kaibahan, kaya siguro po i-reschedule ta na lang sa tuya pong pagkikipag-uleg kay Engineer Joel Martin. Mahalaga ini mga tugang dahil gusto tang matawan kita ning update duman sa ginigibo na nindang niya na programa itong pag-convert maganing plastic into gasoline. Number 2, gusto tang maaraman itong waste treatment facility kasatuya pong Naga City landfill. Kumusta na? Asin iba pang mga component sanitary landfill. Tangari pong masiguro ta na dai nakakadanyar ang satuyang landfill sa kapalibutan. Urog na po niyawin ini duman sa San Isidro Kaya gusto ta pong matawan kita ning update ka ini ni Engineer Joel Martin. And of course, saro pang dapat ang maihapot ki Engineer Joel itong may nagkaibagang issue kang nakaagi mga bulan regarding digdi sa subuot. Garo may nagtatagas na wastewater hali sa sanitary landfill pasiring duman sa water tributary. Gusto ta pong maaraman ini kung gaano katotoo si assessment kan DENR and si mga pinagigiribo tangarig masiguro pong dapat dai nakakadanyar urog na sa tubig sa mga tributaries, sa mga bodies of water, ini pong wastewater kan sa tuya pong sanitary landfill. Ini po mga mahalagang bagay na kaipuhan tang matawan kita ning linaw, matawan kita ning update kan Solid Waste Management Office. And aram na po, igwang perming kasimbagan, igwang perming ginigibo, ang Solid Waste Management Office katakod sa mga bagay na ini. Pag siguro na kumbaga safe ang sanitary landfill at hindi siya nakakadanyar sa kapalibutan, urog na po duman sa barangay San Isidro. Mga tugang antes lang palang malingaw kita mawara sa isip ta, kanakaaging eleksyon dakulon baga kita pong naging katuwang barangay officials, ini pong mga tanod, ini pong mga teachers, mga miyembro po kan PPCRB, kan simbahan, ini pong mga volunteer groups, igwa pa nga po kita nagkahiling ng mga police, PNP, Bureau of Fire Protection. Gabos nagturuwang-tuwang tangarig pong masiguro na totoo po, halabaw na maray si pila. Dahil po duman sa pinagibong clustering kang COMELEC. Siring man itong laba kang pila dahil pasara sa rampulo lang ang pwedeng maglaog sa sarong polling precinct dahil nga sa pag-iingat man sa COVID-19. Pero nahiling ta po si pagtarabangan kan sa tuya pong mga ahensya di gobyerno, siring man sa mga volunteers, dakulao na kabtang ang pinagpahiling na kontribusyon kan mga volunteers. Surog na po ang PPCRB, Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kaya po kita nagkasaludo, nagpapasalamat sa serbisyo pong itinao nindo sa tuya pong
katatapos pa sa ng pirilian. Pag siguro na talagang, kumbaga, siguro kung mayo sinda, mas doble o triple pa, sinamatian tang inconveniensya. Dara po katong pirilian. Pero sabi nga ni Kayan, we always look at the bright side. We always look duman sa naging pagtarabangan. Kamanlain-lain ng mga individual, manlain-lain ng mga organisasyon, ahensya di gobyerno para po masiguro lang once kaligtasan tang mga nagboboto and masiguro na malinig na bilang ansa tuya pong mga boto kang aldaw ning pirilian. So, yan mga tugang hopefully po by next week makompleto ta sa tuya po mga bisita tangarig mas matawan kita po ning updates kan mga bagay-bagay na kay puhantang maguno sa mga department heads niya to digi sa City Hall. So, yan mga tugang bueno, sangaran po kasi mga pag-iriba sa City Events Protocol and Public Information Office, kay Mayor Nelson Ligacion, kay Vice Mayor Nene Diasi sa Sangguniang Panglungsod kang Naga, sa tuya pong mga partner radio stations sa 100.5 Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin, sa mga nag-antabay po sa tuya sa Naga City Government FB page as in Naga Ngunyan News FB page. Mabalos po sa sintong pag-antabay. Giraray po, otro Sabado, mag-iribahan po kita, digdi sa Satong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.